Mga ka-tax, nariyan pa rin ba kayo? Ito po ang part 2 ng danger that authorized representative faces. At nahinto tayo dahil kulang ang oras. Dito po sa binabasa natin. Ulitin ko lang, nire-require kayo na pumunta November 21, hindi November 22, at hindi November 20. So, eksaktong day. So, pumunta kayo ng mas maaga o pumunta kayo ng late, may violation na po kayo. So, it is better na eksakto po ang susunod. So, dito po, babasahin natin kung huli. Ang authorized representative pala, may pwedeng makulong ng 1 taon hanggang 10 taon kung yung kanyang kliyente o yung kanyang taxpayer o kanyang employer ay hindi nagbayad ng buwis. Paano po ito po ay deliberately na hindi pagbabayad ng buwis. Malalaman na deliberate po ang hindi pagbabayad ng buwis kung number 1, ito po ang mga tawag nito, elemento ng hindi pagbabayad ng buwis. Number 1, ito po ay meron siyang knowledge na ang assessment ay na-issue sa kanya. Number 2, naka-receive siya. Ayan, tingnan niyo maigi. Naka-receive siya ng warrant of restraint and levy. At number 3, ay naka-receive din siya ng demand letters katulad po nitong final demand na to. Ito po ay mga clear, sabi rito, indication that you willfully fail to pay your deficiency tax liability. Ito po yung kanyang mga parting words ng si Regional Director Rosetan po ito. We also wish to inform you that offer to compromise will not be entertained once the case is already in court. Please give this matter your preferential attention. Siyempre, sino bang gustong makulong? So, si Mr. Maestro, na sinasabi nila rito na authorized representative, dali-dali naman pong pumunta. At siyempre, pag pumunta ka, sabi nga nila doon, ikukulong ka kung hindi ka pupunta. So, nagpa-issue ako. Ito po, dapat pag pupunta kayo sa mga ganitong transaksyon, magpapa-issue kayo ng ganito. Ayan. Kasi sabi nila, pag hindi ka pumunta, hindi ka interesado. So, ito po ang dapat nyong kunin. Ganyan. Certificate of Appearance. Makikita nyo po sa itaas. Ayan. Sabi, mag-appear ako sa Chief Legal Division. Ayun, nag-appear po ako. Region 9. San Pablo City, ito po yung inisyo. Ayan po. Maliwanag na nag-comply po ako sa kanyang mandato at yan po yung chief. Ayan, meron po siyang dry seal dito. Ayan. So, nag-appear na po ako. So, dahil dito, may iwasan ko na po na ako po ay makulong. Makasuhan. Mayroon po may kaso yan. Dahil dito sabi, kakasuhan ako yun, no? Yan. Failure to appear. So, kakasuhan ako for failure to appear. Ito po yung institution of criminal case. So, kailangan para hindi ka magkaroon ng criminal case, you appear. O, di nag-appear tayo rito. Ito yung ating ebidensya na willingness natin mag-appear. So, ang susunod na question naman ngayon ay ano ba dapat ang gagawin ng isang Okay. Ano ang gagawin ngayon ng authorized representative? Siyempre, sa tax consultant, hindi ko naman pwedeng pabayaan to. So, number 1, gagawa ka ng letter sa kanila. Hindi ka lang mag-a-appear. You have to explain bakit hindi ka dapat kasuhan. So, in-explain ko rito sa kasong ito, in-explain ko na unang-una, tinanggal na ako ng taxpayer. Hindi na ako yung consultant nila. At hindi na rin ako, since hindi ako consultant, wala akong power or authority na mag-suggest, mag-recommend, pilitin o asarin o ayusin ang mga bagay na to kasi hindi na ho ako authorized representative. Dapat ang letter na yan, i-address nyo rin dito kay chief ng legal at saka sa taxpayer, sa kliyente nyo para pareho silang may kopya. I-inform nyo silang parehas yung letter na yon. So, pareho silang may kopya, pareho nilang alam na nagbigyan sila ng kopya. Number 1. Number 2, ito po ay 2003.
So ito po ay pwede ikasama pa sa tax amnesty. So siyempre, tutulungan mo pa rin itong kliyente na hindi niya bayaran yung 111. Kasi po, ang withholding tax, kasama po yan sa tax amnesty. At ang tax amnesty po, ayan, hindi na, ang 2005 Republic Act 9480, tax amnesty, napalakpakan ako. Amnesty. Kasama po naman ng 2003. So, definitive, hindi na po kailangan bayaran. Actually, pwede po ito saan ang basahin sa inyo ang BIR ruling tungkol sa tax amnesty na nagsasabi na ang withholding tax under DAOSI-A1 open and close parenthesis, yun po 001-2008 dated October 17, 2008. Ito po yung naka-address kay Miss Eleanor G. Alguere, at pinirmahan ni James H. Roldan, Assistant Commissioner, Legal Service. Ito po ang nakasulat. In view of the foregoing, this office, meaning the Bureau of Internal Revenue, holds that the failure of Extelcom to withhold creditable withholding taxes falls within the coverage of Republic Act number 9480, while the failure to withhold final withholding taxes is not covered by the said Amnesty Act. Maliwanag. Maliwanag na ang withholding tax, expanded withholding tax ay kasama po sa tax amnesty. So, palagay ko ay naiintindihan at napag-aralan maigi ng mga taong ng legal division na hindi na dapat kolektahan itong ating So, yan po ang danger na kinaharap ng authorized representative. Pwede po siyang makasuhan ng kriminal. So, mag-ingat po kayo bago kayo maging authorized representative. Pag-aralan nyo muna kasi pwede ho kayong makakulong. Ngayon, kung meron po kayong gustong i-discuss si Mr. Maestro at gusto nyo maging tax member si Mr. Maestro, ang Ka-Tax Radio, Mr. Emelino T. Maestro. Thank you very much at sana pakinggan po ninyo itong musikang ito at ito po ay nakakabigay ng perspektibong maganda.